Ang pakiramdam na nauhaw ng napakatagal na panahon ay damang-dama ni Ivana. Nauhaw siya sa pagmamahal ni Martin, kaya ngayong angkin nila ang labi ng isa't isa, pakiwari niya ay lumilipad ang kanyang kamalayan sa dako pa roon. Sa dako ng kahapong may naiwang matamis na alaala sa kanya. Namalayan na lamang ni Ivana ang malamig na kawayang sahig na sumalo sa kanyang likod. Pagkuway naramdaman niyang pagtabi ni Martin. Martin! Sa huling sandali ay nahagip ng dalaga ang gahiblang katinuan. Bahagya niyang itunulak ang katawan nito. Ivana, I miss you. At nagpatuloy ito sa paghalik sa mga labi niya habang nagpatuloy din sa masuyong paghaplos ang mga palad sa katawan niya. Nalunod siya sa matamis na bulong na yon. Muli niyang ipinikit ang mga mata, tinugon ang mga halik nito. I want you. Wika ni Martin habang malamlam ang mga matang nakatunghay sa mukha niyang nakapikit pa ang mga mata. I want you too. Bahagya lang bumukas ang kanya mga labi ngunit malinaw iyong narinig ng binata. Mami? Otomatikong naglayo ang kanilang katawan. Si Lance. Mabilis niyang naitulak si Martin at nagmamadali siyang bumangon. Napatayo rin ito at tinangka siyang hawakan sa braso. Ivana! Mami! Nariyan na anak! Sigaw ni Ivana sabay takbo papasok sa silid nilang mag-ina. Naiwang natitigilan si Martin. Ivana, walang pinagbago ang nararamdaman ko sa'yo. Hindi ako nagkamali nang ipasya kong balikan ka. Aniya sa sarili. Pauwi sa Maynila halos hindi nag-uusap sina Martin at Ivana. Si Lance lang ang daldal ng daldal at nire-recall ang mga nangyari sa kanila sa 2 araw na pamamalagi sa rest house ng binata. Ang sarap talagang lumangoy sa dagat. Saka nag-enjoy akong manghuli ng mga isda at mamulot ng kabibe. Ilagay natin to sa aquarium, Mami. Wika pa ni Lance. Okay anak. Tahimik na saad ni Ivana. Sige Mami, pero bakit wala po kayong kibo? Ha? Inaanto kasi ako. Pagkakaila ni Ivana na palihim na sinulyapan ang katabi na si Martin. Walang emosyong mababakas sa mukha nito na tahimik sa pagdadrive. Kailan tayo babalik sa rest house niyo, Tito Martin? Ha? Hayaan mo baka sa 1 linggo. Wika nito na bahagya lang sumulyap sa rearview mirror. Yehey! Salamat po, Tito! Sigurado enjoy ulit tayo. Masaya pa na wika ni Lance. Napakagatlabi na lamang si Ivana. Lalo niyang natiyak na hulog na ang loob ng anak kay Martin. Nagpatuloy sila sa pagbabiyahe. Hindi niya makuha kung ano ang iniisip ni Martin ng sandaling iyon. Ang sigurado niya, nahalata nito na sa 2 araw na pamamalagi nila sa rest house ay iniwasan niya ito. Bye, Tito Martin! Kumaway pa si Lance sa papalayong kotse ng binata. Halika na sa loob anak, malayo na siya. Inakay ni Ivana papasok sa kabahayan ng anak. Ang sarap talagang magbakasyon, di ba Mami? Tuwang-tuwa pa rin ito habang patalon-talon. Oo, pero kailangan mo nang maligo at nang makapagpahinga ka, okay? Yes po, Mami. Halika na, yaya liligo na ako. Ito pa ang humila sa babae paakyat ng hagdanan. Napailing na lang si Ivana habang sinusundan ng tingin ng anak. Kay laki ng ipinagbago ni Lance mula nang dumating sa buhay niya si Martin. Hanggang kailan ba mananatili iyon? Hello? Hi! Martin, ikaw pala. Napatawag ka. Napaunat ng upo sa swivel chair si Ivana. Hindi na kasi tayo nag-usap ng maayos hanggang makabalik tayo rito sa Maynila. Kasi iniiwasan mo ko? Hindi naman, kaya lang ay... Can I invite you for lunch today? Do you have an appointment, Ivana? Wala naman, pero pwede namang sa bahay na lang at... Just you and me, iyon sana ang gusto ko. Napalunok naman si Ivana. Bakit? Hindi siya sigurado kung sintonado ang kanyang tanong. Mag-usap tayo. Ilang saglit na hindi kumibo si Ivana. Well, sige. Thanks, bye. Bye. Matapos ibaba ang telepono ay napatulala sa kawalan si Ivana. Paano ba niya haharapin si Martin? Paano niya ipapaliwanag dito ang kanyang muntik ng pagpapaubaya ng gabing iyon? Kung magtatapat siya ng pag-ibig, paano ko ba itatago ang tunay kong damdamin sa kanya? At kung sakaling pareho lang kami nang nadarama sa isa't isa, ipagtatapat ko ba sa kanya ang tungkol kay Lance? Sa dakong huli, nakabuo ng pasya si Ivana. Karapatan niyang malaman na siya ang ama ni Lance. 10:00 na, 2 oras na lang ay lunch date na nila ni Martin.
Kinuha ni Ivana ang mirror sa kanyang bag at nagsalamin. Maya-maya ay natatawa sa sariling ibinalik niya iyon sa bag. Huwag kang masyadong excited, Ivana. Wala pa naman sa harap mo si Martin. Hindi ka dapat magpaganda. Wika ng bahagi ng isip niya. Lumipas ang mga sandali hanggang mag-alas 11, alas 11:30. Hindi ba ako dinadaya ng pakiramdam ko? Pag-ibig nga bang ipinahihiwatig ng kapusokang iyon ni Martin? Muling natigilan sa pagpirma ng mga papeles si Ivana. Kainis, sasakit lang ang ulo ko sa kaiisip. Baka mamaya ay magtapatan na kami ng mga damdamin sa isa't isa. Muli niyang itinuon ang pansin sa pagbabasa ng mga papeles. Pinukaw siya sa kaabalahan sa tunog ng teleponong may direct line sa kanyang pribadong opisina. Yes? Ivana. Martin, bakit? Wala pa namang 12 at... That's why I'm calling you. May importante akong lakad ngayong tanghali. It's impossible for me to... Hindi ka makakarating? Oo, sana. Nalaglag ang balikat ni Ivana sa narinig. Well, it's okay. Ang totoo, bala ko nga sanang ipapostpone ng lunch natin dahil may darating sanang kliyente mamayang 1 o'clock. Naisip ko na baka hindi agad ako makabalik dito sa office dahil malayo rin ang restaurant na pupuntahan natin. Sigurado ka? Oo naman. Pinilit niyang sumigla ang tinig. Sige, some other time na lang. Okay, bye. Iyon lang at ibinaba na ni Ivana ang phone. Kaya nga ba ayokong umasa? Masakit ang mabigo. Napasandal na lang sa swivel chair ang dalaga. Mami, bakit hindi nagpunta si Tito Martin ngayon? Matamlay na tanong ni Lance habang kumakain ito. Diba Sunday ngayon at dapat kasalo natin siya sa pagkain? Natigilan si Ivana. Paano ba niya ipapaliwanag sa anak na mula rin noong tawagan siya ni Martin na hindi matutuloy ang lunch date nila ay hindi niya na ito muling nakausap? Lance, anak, may importanteng pinuntahan ng Tito Martin mo. Isa pa, dati namang hindi natin siya kasalo sa pagkain, di ba? Bakit wala kang gana? Tila pinipiga ang pusong ina ni Ivana. Humikbi naman ang kanyang anak. Oo nga po, pero hindi ko na makakalimutang naging masaya ako noong narito siya. Napakagatlabi na lamang siya. Hayaan mo, anytime na dumating o magkaroon ng time si Tito Martin mo, siguradong pupunta o tatawag siya rito. Ginulo niya ang buhok ng anak. Talaga po? Kumislap ang mga mata ni Lance. Oo naman, kaya kain ka na ha? Sasama tayo uli sa kanya sa rest house? Oo. Yes, thank you, Mami. Martin, ito na nga bang kinatatakot ko eh. Masyado nang napalapit sa iyo ang anak ko. Kaso habang dumadaan ang araw, baka makalimutan mo ng anak ko. Baka makalimutan mo na rin ako. Hello, Mr. Pablo? Yes? Si Ivana ho ito. Oo, iha. Bakit napatawag ka? Itatanong ko lang ho yung tungkol sa quality ng tela na dumating dyan sa inyo. Oo. Baka nga sa susunod na order ay madagdagan pa. Naku, magandang balita ho yan. Pilit niyang pinasigla ang tinig. Tiyak na magaganda ang mga RTW na nagagawa sa inyo. Oo naman. Di tuwang-tuwa ho ang boss ninyo. Hindi pa nga kami nag-uusap eh. Ilang linggo na siya sa Amerika at hindi pa tumatawag. Anyway, kapag natagalan naman siya sa kanyang pagbalik, wala siyang dapat alalahanin dito sa garment factory. Kabisado ko ang pagpapalakad nito. Mabuti naman ho kung ganun. Sige ho, tatawag na lang ulit ako. Okay, bye. Umalis pala si Martin, hindi man lang nagpaalam sa akin. Ngunit agad niyang sinaway ang sarili sa isiping yun. At bakit naman kailangang magpaalam sa kanya si Martin? Aniya sa sarili. Ma'am, ayaw na naman pong kumain ni Lance. Wika ni Sally mula sa kabilang linya. Bakit daw? Labis na nag-alala si Ivana. Ewan ko ho, basta pagagaling mula sa school matamlay na. Tapos nagkulong sa kwarto at natulog. Ngayon naman ho ayaw kumain. Kakausapin ko siya. Sige ho. Nawala ito sa kabilang linya. Hello, Mommy? Lance, anak, bakit ayaw mo raw kumain? Kasi po, namimiss ko na naman si Tito Martin. Sabi mo kapag dumating siya mula sa Amerika, siguradong pupunta siya sa atin. Bakit hanggang ngayon wala pa? May isang buwan na, diba? Ang mabuti pa anak, kumain ka na muna at tatawag na lang uli ako sa office nila para magtanong, okay? Baka may reason kung bakit wala pa siya. Talaga po? Sige, maghihintay ako. Nang ibaba ni Lance ang phone,
Ilang beses na tinangka ni Ivana na idaya ang number sa opisina ni Mr. Pablo, ngunit naduduwag siya. Martin, kagaya ba noon mawawala ka na naman sa buhay ko na parang bula? Pasaway ka! Kung makakilos ka parang lalaki, iyon pala ay gagawa ka rin ng ganyan. Gigil na hinila ni Aling Minda ang buhok ni Ivana sabay sampal sa kanya. Mami, huwag po! Kanda iyak na pilit na kumawala si Ivana sa pagkakakapit ng ina. Baka pumawala ang baby ko. Abat yan pa ang iniisip mo. Hindi mo naisip ang kahihiyang dulot sa atin yan. Lalong nanggigil si Aling Minda. Mami, mahal ko po ang baby ko. Hindi ko ito pinagsisisihan. Napakabata mo pa, Ivana. Bakit gusto mong sirain ang buhay mo? Sinong ama ng batang yan? Isang lalaking mahal ko, Mami. Kaya nangyari to. Nakakainis ka talaga. Lalong naging mabalasik si Aling Minda sa pananakit sa kanya para lang siya umamin. Gayunpaman, lahat ng galit ng ina ay tinanggap ni Ivana. Ngunit nanatiling tikom ang kanyang bibig sa pagsasabi kung sino ang nakabuntis sa kanya. Hinding-hindi siya papayag na habulin nito si Martin. Hindi niya kayang ipaliwanag kay Martin kung paano nangyari ang lahat. Wala itong kaalam-alam sa nangyari sa kanila ng gabing bago ito umalis. At paglipas ng mga araw, unti-unti na marahil tinanggap ng ginang ang nangyari kay Ivana. Dinala siya nito sa probinsya at doon nanganak. Pagkalipas ng isang buwan, sinundo siya nito at iniwan sa lolo at lola niya ang bata. Ayaw man ni Ivana sa ideyang yun, wala siyang nagawa. Gusto pa rin siyang pag-aralin ng ina at baka sakaling magkaroon pa siya ng magandang kinabukasan. Gayunpaman, sa dakong huli ay pumayag na rin si Aling Minda na makuha niya ang anak niya at makasama sa bahay. Naalagaan niya si Lance ng 6 na buwan na ito. Naiiling na dinampot ni Ivana ang telepono. Tatawagan niya na si Mr. Pablo. Kunyari ay magtatanong siya tungkol sa order nitong tela para sa 1 linggo. Sa kanya kaswal na itatanong kung nasaan si Martin. Hello? Natigilan si Ivana nang marinig ang pamilyar na tinig nang sumagot mula sa kabilang linya. Hindi siya maaaring magkamali. Si Martin yun. Marahan niyang ibinalik sa lalagyan ng telepono. Kailan pa kaya siya dumating? Binaha ng pagdaramdam ang kanyang puso. Ano nga bang pakialam niya kung hindi niya malaman na dumating na siya? Ngunit nangislap na sa luha ang kanyang mga mata. Gabi, nakatitig sa telepono si Ivana. Baka ngayon siya tumawag. Siguro'y kararating lang niya kahapon o kaya naman kamakalawa. Kaya inuna munang asikasuhin ang kanyang negosyo. Ngunit lumipas ang mga sandali hanggang sa inantok na siya ay wala pa ring tawag mula kay Martin. Mami, bakit wala pa si Tito Martin? Miss ko na siya eh. Kainis ka, Martin. Bakit dumating ka pa sa buhay ng anak ko? Bakit ginulo mo pa ang kanyang tahimik na mundo? Unti-unti nang napapalitan ng pagdaramdam ang pagmamahal at pananabik na nadarama ni Ivana para sa binata. Huwag mo na muna kasi siyang hintayin. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Isang araw ay darating siya dito. Pero huwag kang mag-alala. Dahil kung hindi ay ako na lang ang laging magpapasyal sa'yo sa beach. Kinabig ni Ivana ang anak at niyakap. Nalungkot ang kanyang anak. Mas masaya kasi kapag kasama natin siya eh. Isa pa, gusto ko sana siyang ipakilala sa mga classmates ko. Sasabihin ko sa kanila na siya ang daddy ko. Kasi inaasar nila ako eh. Wala raw akong daddy. Malungkot pa na saad ni Lance. Paano na to? Lalong tila pinipiga ang puso ni Ivana. Anak, huwag mo na silang intindihin. Di ba't sinabi ko na sa'yo na kaya wala ang daddy mo dahil nagtatrabaho siya sa ibang bansa? Sa parteng iyon, alam ni Ivana na hindi siya nagsisinungaling sa anak. Totoo namang sa simula pa lang ay sinabi niyang nasa ibang bansa ang ama nito. Iba nga lang ang sinabi niya kay Martin kung nasaan ang ama ng kanyang anak. Ayaw naman nilang maniwala eh. Kaya nga gusto kong sabihin sa kanila na si Tito Martin ang daddy ko. Sigurado namang papayag siya eh. Anak, nakakahiya naman sa kanya. Napahikbi si Lance. Mami, tawagan mo na uli sa office nila. Baka naroon na siya. Lance? Sige na, Mami. Promise, kakain ako ng gulay at uubusin ko ang gatas ko bago matulog. Ang anak ko. Walang nagawa si Ivana kundi yakapin ng mahigpit ang kanyang anak. Palakad-lakad sa mall si Ivana. Sa maghapon niyang pag-iisip kung susundin ang kahilingan ni Lance na tawagan sa opisina si Martin, para lang alamin kung naroon na ito, wala siyang nabuong solidong desisyon. Bakit ko naman gagawin yun? Alam ko naman na narito na siya sa Pilipinas.
Ngit-ngit na bulong niya sa sarili. Di para ko nang niloloko ang sarili ko. Isa pa kung gusto niyang makita si Lance at ako, ano ba naman yung dumaan siya sa bahay o tumawag para... Natigilan sa pag-iisip si Ivana. Si Martin. Napakubli siya sa pinto ng isang butik. Buhat doon ay siniguro niya kung ang natatanaw na isang babae ay si Martin nga ang nakahawak sa braso nito. Kainis. Agad siyang napatalikod at lumayo sa lugar na yon nang masigurong si Martin nga ang kasama ng babaeng yon na pumipili ng mga alahas sa estante ng isang jewelry store. Ma'am, ayaw na naman pong kumain ni Lance. Salubong na balita ni Sally pagbungad pa lamang ni Ivana sa pinto. Bakit daw? May angil sa kanyang tinig. Kasi daw ho, namimiss niyo si Sir Martin. Kainis? Bigla ang galit na naramdaman ni Ivana. Lance! Sigaw ni Ivana habang paakyat ng hagdan. Lance! Napabalikwas ng bangon ng anak na nakadapa sa kama. Mami, bakit po? Maang na tanong nito habang pinapahid ang luhang na may milisbis sa mga pisngi. Bahagyang lumaki pang takot at gulat sa mukha nito nang makita ang mabalasik niyang anyo. Ayaw mo raw kumain? Mas malakas ang tinig niya sa pagkakataong yun. Kasi po, miss na miss ko na si Tito Martin. Pahikbing wika ni Lance na napasiksik sa headboard ng kama. Hindi kasi ito sanay na napagtataasan niya ng boses. Ngunit bulag si Ivana sa ngit-ngit na nadarama para kay Martin. Inilang hakbang niya ang kama ng anak at pahiklas na hinawakan ito sa magkabilang balikat at pinaharap sa kanya. Pwede ba, Lance? Tigilan mo na ang kakahintay kay Martin. Wala na siya. Hindi na siya babalik. Dahil hindi naman talaga tayo naging mahalaga sa kanya. Mami? Kumislap ang takot, sakit at pagkalito sa mga mata ng anak. Dito sa atin noong mga nakalipas na araw dahil wala lang siyang mapaglibangan. At siguro kaya lang siya nawili rito sa atin noong mga nakalipas na araw dahil wala siyang mapaglibangan. Kaya pwede ba huwag mo na siyang hanapin. Ayoko nang marinig ang pangalan niya. Hindi aware si Ivana na tumutulo na pala sa mga mata niya ang luha. Mami! Kumatal ang tinig ni Lance habang nanginginig pa ang mga labi. Anak, parang noon lang napagmasdan ni Ivana ang anak. I'm sorry, nabigla lang si Mami kasi... Ayoko na sa'yo! Wala na nga si Tito Martin, inaaway mo pa ako! Paiyak na sumubsob sa una ng bata. Anak, hindi ko sinasadya. Mainit lang ang ulo ko kaya... Go away! Ayoko na may tao rito! Sabay hagis ni Lance sa mga unan at kumot. Pagkuway bumaba ito sa kama at patakbong nagkulong sa banyo. Lance! Hindi na nahabol ni Ivana ang anak. Go away! Anak, buksan mo to. I'm sorry, mag-usap tayo. Kinatok niya ng kinatok ang pinto. Go away! Lance! Ma'am, ako na lang kaya muna ang kakausap sa kanya. Wika ni Sally na nakapasok na pala sa pinto ng silid. Masama lang ho ang loob niya kaya ganoon. Napahikbi naman si Ivana at nanlalatang napaupo sa kama. Bakit ganon? Bakit nagulo na naman ang buhay ko dahil sa walang pusong lalaking yun? Ma, mabuti pa ho kumain na muna kayo sa komedor. Kakausapin ko na muna si Lance para lumabas sa banyo. Walang nagawa si Ivana kundi lumabas ng silid ni Lance. Ibinili na lamang niya kay Sally na gawin ang magagawa para mapalabas ang anak niya. Kasi kung ipipilit niya na kausapin ng anak ay mas lalo itong magtatanim ng sama ng loob sa kanya. Ma'am, a certain Mr. Gutierrez wants to see you. Wika ni Sally sa intercom. Okay, hinihintay ko siya. Send him in, okay? Wika ni Ivana. Yes, ma'am. Dalawang magkasunod na katok ang ginawa ng panauhin. Pagkuway pinihit nito ang seradura at nang bumukas ang pinto, ay isang lalaking may katangkaran ang nakita niya. Hi! Oh, hi! Napaunat ng upo si Ivana. Bukod sa matangkad at machong tingnan ng lalaking hinihintay, gwapo at bata pa pala ito. Come in! I'm Aris Gutierrez, anak ni Mr. Christopher Gutierrez. Nakangiting inilahad nito ang palad nang huminto sa harap ng kanyang mesa. Oh, I see. Ang papa mo nga ang ina-expect ko na darating. Tinanggap niya ang palad nito. Well, may sakit si papa, medyo over-fatigue lang. But since importante ang meeting nyo ngayon, ako na lang ang pinakiusapan niya na pumunta rito para makipagsara ng deal sa kumpanya ninyo. Saka nito marahang pinisilang palad ni Ivana bagamat mabilis ding binitawan yun. Okay, kailangan na kasi ng shipment ng garment factory ninyo sa isang buwan, hindi ba? So please be seated.
Sure, thank you. Aralang kilos na naupo si Aris. Pa-impress ha? Natatawang sa loob-loob ni Ivana. So, as my father said, ilang minuto ring nag-usap si Ivana at ang lalaki. Maya-maya pa ay nagpirmahan na sila ng kontrata. So, it's a deal? Tumayo si Aris at minsan pang inilahad ang kamay sa kanya. Yeah, it's a deal. Tinanggap ni Ivana ang palad nito. How about dinner with me tonight? Nakalakip sa mga mata ng lalaki ang paghanga sa kanya. Ha? Well, let's drop the formality. You can call me Aris and I call you Ivana. Para naman hindi ka mailang na sumamang mag-dinner sa akin mamayang gabi. Pero, I know hindi ka pa makapagtitiwala sa akin agad-agad. This is our first meeting at masyado yata akong nagiging mabilis sa pakikipagkaibigan sa'yo. Pero prangka kasi akong tao. Kapag feel kong gusto kong maging kaibigan ng isang babae, sinasabi ko agad. At gusto mo akong maging kaibigan? Ganun ba? Pinilit ni Ivana na huwag lumakip ang pagtataray sa tinig niya dahil sa medyo preskong dating ng lalaki. Anyway, kliyente ito ng kumpanya. Yes, at siguro naman walang magagalit. Meron. Ha? Sino? Ang anak ko. May anak ka na? I thought dalaga ka pa at... Natawa ng pagak si Ivana. Dalaga nga ako at may anak. Bahagyang umawang ang bibig ni Aris. So, gusto mo pa rin ba akong makasalo sa dinner, maging kaibigan at... Of course, you're such a nice lady. At ano naman ang masama kung may anak ka na? Anyway, gusto ko lang namang makipagkaibigan. Aris, 7 o'clock. Nakangiting tanong nito. Napabuntong hininga si Ivana. Kay dali sanang tumanggi, ngunit masyado pang makirot ang kanyang puso dahil sa pangungulila kay Martin. Idagdag pa ang kondisyon ni Lance. Why not? I think I need a break. Masyado na yata akong depressed. Baka lalo akong madepress kapag nakita ko ang kalagayan ni Lance. So, untag nito sa kanya. Okay, 7 o'clock. Yes, good day. I'll pick you up at your home and... No, hintayin mo na lang ako sa Annie's restaurant. Iyon ang paborito kong restaurant. Sure. Nang wala na ang lalaki, napatulala na lang sa kawalan si Ivana. Anong malay ko? Baka si Aris ang ama na para kay Lance. Sigurado na naman ako na hindi na babalik si Martin. Tingin ko'y may bago na siyang kinalolokohan ngayon. Ibinili pa nga niya ng alahas. Minsan pang tila piniga ang puso niya pagkaalala sa eksenang iyon. Ang sakit pa rin malaman na pinagpalit na siya ng binata. At dito na po nagtatapos ang ika-5 kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.